Mga kapatid, let's continue the message from yesterday. Naputol kahapon, hindi na ako nakagawa ulit ng video message na kung saan ay mensahe na mula sa ating Panginoong Jesus. Di ba kahapon, nag-share ako no, about doon sa nangyaring earthquake sa Mindanao at sa Davao. At yung mga nangyayaring yon ay may kaugnayan dito sa Book of Isaiah, di ba? And then nag-share ako na kaya pala ulit ay God spoke to me that I need to read the book of Isaiah kasi marami pala siyang mensahe dito na kailangan nating marinig na lahat. So, continue natin mga kapatid. Tayo ay natapos kahapon doon sa Isaiah chapter 1 verse 4 na kung saan ay sinasabi dito will nila at kinutya ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel at siya ay tinalikuran nila. So, nandoon talaga yung mga tao na kung saan ay kinukutya hanggang ngayon, di ba? Hindi lang noon yung mga Israelita, magpahanggang ngayon. Kinukutya nila ang ating Panginoon, sinasabihan na hindi maganda. Meron tayong papanood sa social media na kung saan ay minamak nila ang ating Panginoong Jesus. Subalit ano ang nangyayari? Di ba? Ora mismo may nangyayari sa kanilang hindi maganda. Kung hindi man ngayon kinabukasan at mga ilang araw ay nandoon na yung consequences na natatanggap nila mula sa ating Panginoon dahil sa pagmak nila sa ating Panginoon Jesus. Kaya mga kapatid, never mock our Lord Jesus Christ kasi hindi natin alam kung ano yung mga consequences na matatanggap natin mula sa ating Panginoon Jesus. Kaya, kumbaga is matakot tayo sa ating Panginoon Jesus. Never mock Him, okay? Kasi siya ang ating creator eh. Siya ang naglikha sa atin. Siya ang pinaka-ama natin. Siya ang may-ari at may control ng lahat dito sa mundo. Kaya never mock Jesus. Okay, mga kapatid? Tayo ay nasa verse 13. Tigilan nyo na ang pagdadala ng mga handog na walang silbi. Nasusuklam ako sa amoy ng mga insenso ninyo. Hindi ko na matiis sa mga pagtitipon nyo kapag pista ng pagsisimula ng buwan at kapag araw ng pamamahinga. Dahil kahit na nagtitipon kayo, gumagawa kayo ng kasamaan. Nasusuklam ako sa inyong mga pista ng bagong buwan at sa iba pa ninyong mga pista. Sobra-sobra na hindi ko na ito matiis. So mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay sobra na ang galit talaga. Kahit dito sa Isaiah book na kung saan ay galit na galit ang ating Panginoong Jesus sa mga gawain ng or mga feast na mga sineselebrate dito sa bansa natin. Hindi lang sa bansa natin kundi sa iba pang nations na kung saan ay marami rin mga sineselebrate na mga piyesta o mga pista kung nakasaad dito sa Biblia. Dahil mga kapatid, sa totoo lang talaga, hindi dapat ninyo sineselebrate yan ng mga pista-pista na yan dahil hindi yan biblical. Wala yan dito sa Bible. Walang nakasulat dito na Pista of Nazareno. Hindi yan nakasulat dito ng mga piyesta ng Nazareno, piyesta ng Santo Niño, piyesta ng Virgin Mary, kung ano man ang mga feast na sineselebrate ninyo. Kaya ang ating Panginoong Jesus ay sobra ng galit talaga dahil hindi na mabuti sa kanyang mga paningin. Maliwanag na binasa natin. Binasa ko para sa inyong mga kapatid na ayaw yan ng ating Panginoong Jesus. Noon, ngayon, magpakailanman ayaw yan ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga nakakaranas tayo ng ganun dahil yun ay pahiwatig na ng ating Panginoong Jesus na sobra na talaga ang mga ginagawang mga unbiblical na mga tao ngayon sa lahat ng mundo. Kaya kapatid, kung ikaw man ang nanonood ng mensahe kong ito na galing sa ating Panginoong Jesus at isa ka sa nakikipag-cooperate sa mga piyesta na yan, ng mga feast, kapatid, go to God, kneel to God, ask forgiveness, humingi ka ng tawad sa ating Panginoong Jesus. Kung ayaw mong ikaw ay ma-judgment sa second coming na ating Panginoong Jesus. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, mapalad ang mga taong nakikinig sa akin ngayon dahil the truth will set you free. Sa pagbabasa pa lang nito ng Biblia na ibinabahagi ko sa inyo ay malalaman nyo ang mga katotohanan. Mga kapatid, much better na kayo mismo ang magbasa dahil sa pamamagitan ng kayo mismo ang magbabasa ng Biblia, nandoon yung mangungusap sa inyo ang ating Panginoong Jesus, kakausapin kayo at maraming i-reveal sa inyo ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. At
napaka-better talaga mga kapatid na hindi lang kayo makikinig sa akin, bagkos nandoon talaga yung eagerness ninyo, nandoon yung willingness ng puso ninyo na magbasa kayo ng Bible dahil ito lang ang makakapagpaligtas sa inyong lahat. Dito nyo malalaman ang buong katotohanan upang kayo ay magkaroon ng kalayaan sa mga paniniwala nyo na inyong mga nakasanayan. At kayo rin ang makakapagpaligtas sa pamilya ninyo na kung saan ay nakasanayan din ang mga ganitong bagay na kung saan ay ayaw ng ating Panginoong Jesus dahil siya ay nagagalit sa mga ganitong mga bagay na mga pinagdiriwang. Amen, mga kapatid. 15. Basahin natin sa English, mga kapatid, kasi sa Tagalog baka maban tayo ni TikTok at hindi ma-upload tong video na to kasi meron ditong words na ayaw din ni TikTok na sabihin natin. Okay, so it's better na basahin natin sa English, okay? When you spread out your hands in prayer, I hide my eyes from you. And when you offer many prayers, I am not listening. Your hands are full of blood. So, ang sabi nating Panginoong Jesus, kahit na ano man ang panalangin ninyo mga kapatid, kapag wala kang surrender sa ating Panginoong Jesus, kapag patuloy kang gumagawa ng kasalanan at patuloy kang nakikipag-cooperate sa mga piyesta na yan, kung patuloy kang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ay hindi ka pakikinggan ng ating Panginoong Jesus ang mga panalangin ninyo. Kung napapansin ninyo, may mga panalangin kayo na matagal dumating, may mga panalangin kayo na hindi sinasagot ng ating Panginoong Jesus dahil din yun sa mga ginagawa ninyo na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoong Jesus. Kung meron man kayong mga panalangin at sinasabi nyo na sinagot ang inyong mga panalangin, hindi yan galing sa ating Panginoong Jesus. Yan ay gawa ng kaaway, gawa yan ni Satan. Nandoon yung pag-convince ni Satan na lahat ng mga panalangin nyo ay nasasagot dahil nga sa, di ba nananalangin kayo at sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosa, nakikipag-cooperate kayo sa mga piyesta-piyesta, hindi yan galing sa ating Panginoong Jesus. Dahil ayon ng Panginoong Jesus na may sinasambang mga ibang Diyos-Diyosan at nakikipag-cooperate sa mga piyesta-piyesta na yan. So, kapag meron kayong mga panalangin at sinagot, hindi yan galing sa ating Panginoong Jesus dahil nadideceive kayo ni Satan. Dahil malinaw dito ang sabi nating Panginoong Jesus na kapag nanalangin kayo, hindi ko kayo papansinin. Kahit paulit-ulit pa kayong manalangin, hindi ko kayo pakikinggan. Dahil marumi nga daw ang mga kamay. Okay, mga kapatid? So, hindi lang yun tungkol sa may ginawang kamalian o may ginawang hindi kaya-aya ang mga kamay natin. Yun ay marami pang mga kasalanan. So, mga kapatid, tayo ay nasa Isaiah chapter 1 pa din, okay? Pero ito ay patungkol sa makasalanang lungsod. Jump tayo ulit. Basahin natin sa verse 24. Kaya sinabi ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, gagaan ang kalooban ko kapag naparusahan ko na kayong mga taga-Jerusalem na aking mga kaaway. So mga kapatid, gagaan lamang pala ang kalooban ng ating Panginoong Jesus kapag naparusahan na ang mga taong gumagawa pa rin ng mga kasalanan at patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, patuloy na nakikipag-cooperate sa mga piyesta, patuloy na gumagawa ng mga ritual, at yung mga naniniwala sa mga hula-hula. So doon lamang gagaan ang loob ng ating Panginoong Jesus kapag sila ay naparusahan. So ngayon, kaya nakakaranas tayo ng mga ganun ng mga disasters, mga paglindol, mga pagbaha, at mga iba-iba pang kalamidad, dahil sa yun ay parusa na rin ng ating Panginoong Jesus at panawagan para sa lahat ng mga taong kailangan ng magsisi bago dumating ang ating Panginoong Jesus. 25. Parurusahan ko kayo para magbago kayo, katulad ng pilak na dinadalisay sa apoy. Hallelujah. So, ganun ang gustong mangyari ng ating Panginoong Jesus. Pinaparusahan niya ang mga tao upang magbago ito. Dahil nga naman, 'di ba, kapag ka ang pilak ay dinadalisay sa apoy, ito 'di ba ay mas lalo siyang nagiging maganda kasi kumbaga ang ginto dinadalisay siya upang lumambot at upang mahiwala yung dumi o kung may mga nakahalong tanso. So, 'di ba, habang dinadalisay o habang dinadarang sa apoy, ang ginto ay mas lalo siyang nagiging talagang
purong ginto, kumbaga wala nang dumi at wala nang mga nakahalong mga iba-iba pang mga metal or tanso. So kung sa atin yon, tayo bilang tao, nandoon din yung pagdarang sa atin, nandoon yung talagang babaguhin tayo upang ang puso natin ay lumambot, upang nandoon yung kikilalanin natin ang ating Panginoon at nandoon yung talagang ipupurify tayo upang tuluyan tayo magbago, ihiwalay yung mga nakaugalian natin, ihiwalay o alisin sa pagkatao natin yung mga ginagawa natin hindi kaaya-aya sa ating Panginoong Jesus. So, ganun tayo kinukumpara ng ating Panginoong Jesus na kaya sabi niya dito ay katulad ng pilak na dinadalisay sa apoy. Hallelujah. Kasi kapag ka nandoon talaga na ang gusto ng ating Panginoong Jesus, parurusahan upang magbago, kung nandoon talaga ang gusto ng ating Panginoong Jesus, tayo tinutulad sa pilak na dinadalisay sa apoy. Gusto niya na tayo ay magbago. Gusto niya na ang puso natin ay lumambot, na ang pagkatigas ng puso ng isang tao o ang pagkatigas ng ulo ng isang tao ay mabago. Na binibigay ng ating Panginoon sa mga taong nagkakasala. Magsisisi ang mga tao sa Jerusalem at ito ay ililigtas ng Diyos at magiging matuwid ang pagtrato ng mga pinuno sa lahat ng mga mamamayan. Hallelujah. Pero lilipulin niya ang mga suwail at mga makasalanan, ang mga taong tumalikod sa Panginoon. Yun ay ang pangako ng ating Panginoon na kapag nagsisi ang mga tao ay ililigtas niya ito at magiging maganda ang pagtrato ng mga pinuno. Pero yung mga suwail at mga makasalanan ay lilipulin daw ng ating Panginoong Jesus at yung mga taong tumalikod sa ating Panginoong Jesus. So, di ba, mga kapatid, nakita niyo kung ano yung pagkakaiba ng mga nagsisisi sa mga hindi nagsisisi. So, mas laging pabor ang mga nagkaroon ng pagsisisi kaysa sa walang pagsisisi. So, kapatid, alin ka ba doon? Ikaw ba ay nagsisi na o hindi pa? Okay? Pause and reflect itong katanungan kong ito dahil ito ay napaka-urgent talaga, mga kapatid, na kailangan talaga kayong lahat ng mga gumagawa ng mga kasalanan o kahit na hindi man malaki ang kasalanan mo, basta nandoon yung pagsisinungaling, nakikisama ka sa kapartner mo na hindi kayo kasal, kasalanan din yon. Gumagawa ng mga bagay na dapat ay ginagawa lang ng mag-asawa. LGBTQ, okay? Isang kasalanan din yun. At pagsagot sa magulang. Okay, maraming klase ng mga kasalanan, mga kapatid. Kung babasahin nyo lang itong aklat na ito, nandito ang lahat ng mga kasalanan. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yan, mga kasalanan din yan. Kaya maraming may tuturing na mga kasalanan, hindi lang yung mga kasalanan na kung saan ay yung sinabi ko kanina na your hands are full of blood. Okay, hindi lang yun. Kahit na yung mga simpleng mga kasalanan lang yan, kahit nga yung mga mata natin na nagkakasala, tumingin lang tayo at kumbagis nagkaroon tayo ng intensyon doon sa tao na yon, kasalanan na din yung maituturing, mga kapatid. Kaya maraming mga kasalanan na dapat na hingiin ng tawad sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, napaka-importante, mga kapatid, ng hingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesus na dapat ay talagang bukas sa puso mo. Kasi talagang babaguhin ka talaga eh. Yung mga nakasanayan mo talagang mga kasalanan, mababago lahat talaga yun. Kasi nga, nandoon na talaga yung paglakad mo na kung saan ay ang ating Panginoong Jesus, di ba? Nung nandito siya, ni minsan hindi nagkasala ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang gusto na ating Panginoong Jesus ay maging katulad tayo niya. Okay? Holy.